So makikita ninyong pattern, sila po ang nagmamaniobra. Sila po ang nakikipagsabwatan doon sa ICC at akala nila mailulusot pa rin nila nitong mga komunistang terorista ang kalokohan nila Marcos at nila Romualdez na gamitin ang ICC na mafia and sindikato operations para palubhain at pasidhiin ang pangpolitikang atake nila sa mga political opposition personalities and groups, especially those aligned to the Duterte political camp. Hindi po yan pwedeng palalagpasin ng taong bayan. Kaya tayo nagla-live ngayon mga kababayan, kahit medyo masakit pa ang lalamunan ni Ka-Eric at medyo may konting sinat tayo, sapagkat kailangang maisiwalat sa taong bayan na nagpapatuloy at lumulubha at lumalawak pa ang pangingialam ng Communist Terrorist Group ng CPP, NPA, NDF sa ating pangpolitikang kalagayan. At ito ay makikita natin sa pamamagitan po ng walang humpay na mga propaganda at mga atake sa mga larangan ng impormasyon at mga atake sa larangan ng maniobra ng kanilang alyansa kay Marcos at kay Romualdez. Hindi pa kontento itong kolokoy na si Cristina Conte na abogado ng National Union of Patakas Lawyers ng CPP, NPA, NDF. Tinawag pa niya na massacre of the poor ang ginawang paglulunsad ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Archie Dairocas. So, yan po ang ating pupukusan ng talakayan ngayon. And I will invite si Brother Pong Alerta kasi si Tita Banji Ligaspe ay naghahanda po ng bulanglang o lauoy, no? Tagagaling lang po namin sa Filipino store. Kaya naghahanda po siya, hindi ako makakatulong sa kanya, ng lauoy. Ngayon, kukuha tayo ng reaksyon ng ating mga Filipino community leaders dito sa Estados Unidos. Si Mr. Pong Alerta o si Pong, si Brother Pong, siya po ay kapareho din ni Brother Beethoven Crasco, ang ating partner na Filipino leader sa Canada. Sila po ay nagsumikap at naninindigan na mabuo po ang matino at maayos na pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino sa abroad. On the part of Brother Beethoven Crasco, Gea Mirasol. Hello Pong, Gail here. Si Gail. Hi, Gail. Okay. Nanonood si Gail. Okay. At sino ba yung kasama niya na nasa planetary alignment rin kapon? Nagpa-picture kami. Kasama ni Jason. Gail. Hello there. Pong. Yes. I'm very honored, sabi ni Archie. Si Archie Dairocas. Okay. To have met you yesterday. Ako yung kumanta ng Ayusin Natin ang Pilipinas. Okay. Thank you, Archie. Okay. We're honored also to have you yesterday. Napakaganda po ng iyong composition. Very well done with the poetry coming from the heart. Si Rowena po at Ma'am Mirna. Ayun, si Rowena at si Ma'am Mirna. Pong, bilang mamamayang Pilipino na nasa abroad na, bilang bahagi ng sambayan ng Pilipino pa rin, Let Astebe, Jerwin Dalagit, and Arnold Bigcas, and Vilma Rico. Ayun, dami na nanonood po nga. Shout out from Kingdom of Saudi Arabia, JPT by Bilison. Nagpalabas kanina ng pahayag ang ina-identify ko at ng mga kagaya ko mga dating kadret rebelde na nanggaling sa CPP, NPA, NDF, itong aktibo na urban operative ng Communist Party of the Philippines sa katauhan ni Atty. Cristina Conte na nagmamaskara ng isang grupong front organization ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng mga abogado, itong National Union of Patakas Lawyers, NUPL, sapagkat ito ang tagapagpatakas ng NPA. Ang grupong karapatan, yan naman ang piyansador ng NPA na nagpapakilala naman na human rights group. At si Cristina Conte ang involved sa mga gawain ng maniobra upang illegal na mapadukot at mapatapon si Pangulong Duterte papunta sa doon sa Netherlands.
si Andy Vlog na vlogger na ilang araw na lang daw huhulihin si Bato. Galing yun kay Cristina Conte. Sa ngayon pong, kuhanan ka namin ng reaksyon kung bakit pinapababayaan na lamang ito ng gobyerno na mamayagpag ang propaganda at atake ng mga aktibong urban operatives ng CPP, NPA, NDF, kagaya nitong si Cristina Conte ng National Union of Patakas Lawyers. Tinatakot niya ang senador ng Republika ng Pilipinas, si Senator Bato de la Rosa, and other former officials of the government during the time of the Duterte administration, tungkol dito sa warrant of arrest or arrest order na inalabas na daw para huhulihin sina Senator Bato de la Rosa among others. Pong, your reaction to this? Okay, good evening sa lahat. It's almost 7 o'clock or 8 o'clock in New York. We are in New York City. We are, first of all, nais kong pasalamatan si Ka Eric for yesterday. It was really a very good program at maraming mga volunteers na hindi ko na pangalanan, lahat ng volunteers from PDP Laban, Patriotic Filipinos, nandun kami lahat, nagtulong-tulong kami para ayusin natin ang Pilipinas. Okay, now itong first of all, second of all, itong sinasabi na may warrant na daw kay General Bato de la Rosa. I am from Davao del Sur. Okay? I was born in Matanao, Davao del Sur. Okay? Taga Davao gyud. Taga Davao gyud ko. And then, malapit lang kami sa bayan ng Santa Cruz where doon na sinilang si General Bato. It's very hard. Para bang suntok sa buwan yung sasabihin nila na ano daw, may warrant of arrest. Well, tingnan natin. I am na, ano lang yan pabida-bida lang yan ni Conte kasi ano na sila bulilyaso na yung pagkidnap nila kay Tatay Digong. Bistado na. At nabulabog Na kasi naalala mo si Lacanilaw, anong sabi niya? Yung pinirma niya, dinala ba sa judge. Sa judge ang do not know. Okay? Do not know. O, wala. So, ang sabi niya, wala na siyang alam. Wala siyang Pero alam. nandun siya sa paligid nang nangyari yun. He accompanied President Duterte to The Hague. Siya ang nagdala. Correct. So, at ang katawa-tawa pong, itong sila Cristina Conte at ang gobyernong Marcos at Romualdez, hindi na pala judge o hukom ang competent judicial authority. DOJ na pala. Pinagtawanan sila tuloy ng mga abogado at ordinaryong mamamayan kailan pa naging hukom ang piskal. Ang piskal. Go ahead po. Yeah. So, yung mga ganyan na mga ginamit yan ng mga CPP and PAO. Kung pasalamatan na natin, excuse si Marmalade Pie. Marmalade Pie, thank you sa pag-recognize po ninyo sa ating channel at iyong suporta kay Ka Eric. Yeah. Maraming salamat, Marmalade Pie. God bless you. Pong, bakit sinabi mo na katawa-tawa itong mga binabanggit ng mga komunistang terorista, lalo na itong nagpapakilalang abogada daw ng ICC sa Pilipinas na si Cristina Conte, kung ang pag-uusapan po ay ang pagkakaunawa ng mamamayan kung ano talagang status ng ICC, which is now na bulgar na bugos ito, wala tayong treaty obligation at iginigiit at ginagamit na lamang para sa political persecution and demolition job. You were saying something na hindi yan pwedeng gawin basta-basta ulit kay Senator Bato de la Rosa ang ginawa nilang kalapastanganan sa mga fundamental na karapatan ng mamamayan kagaya ng ginawa kay Pangulong Duterte. How is that so? Hindi na nila kasi wala na silang paano nila ngayon ang taong bayan na ang kalaban nila. Okay? This will be very bad for the government. Kahit ano pang sabihin ni Conte, wala sila, talo sila. Okay? Gagawing
gagawin yung ari ko, gagawin ko tong babae. Pag manalo sila sa Magpa-trans, ICC. Okay? magpa-transsexual surgery si Pong. Masama lang sabihin sa Oo, Bisaya oo. Kasi kung sabihin ko sa Bisaya, masama Ah, pakinggan. baka ma-censored. Masensor tayo. Oo, so Okay? sabi ni Pong, magpa-transsexual surgery siya kung mangyayari na mapipilit nilang dukutin si Senator Bato de la Rosa the way they did sa pagdukot kay Pangulong Duterte. Bakit Pong? Kasi wala, klarong-klaro na ngayon na mahirap na paano. Okay, lagay natin, may warrant. Okay, may warrant. Sino na naman? Si Tory na naman ang anuhin nila. Okay? Ngayon, wala na. Galit ang taong bayan. Mag-aalsa na ang taong bayan. Kung ganun pa rin. Ganon pa rin Ang gagamitin nila. nila. Okay. Wala na. Kasi bugos ang ICC. Yeah. Ang Interpol ay coordinative and recommendatory. Hindi siya pwede mag-impose sa ating bansa. Pangatlo, mga kababayan, kailangan dumaan po sa extradition request kung sakali mang igigiit itong questionably at bogus na antas ng arrest order na ilalabas ng ICC. It cannot be summarily or arbitrarily to be implemented sapagkat illegal at mali po yun at naibulgar na. Yun bang ang binabanggit mo, Yes. Pong, na alam na ng tao Alam na ng tao. na mali ang gagawin nila? Mali ang gagawin at kung gagawin pa nila. Ang sabi, anong last na sabi ni Rimulya, we are waiting for the Supreme Court. Yung parang tina-challenge nila ang Supreme Court. O ngayon naririnig sila. O, ngayon pag magdesisyon ang Supreme Court, wala na. Goodbye na sila. Okay. Paano na sila? So wala nang magagawa sila. Let's just be honest. Wala na. Yung mga komunista, gusto lang kayong kasi nawalan kayo ng pera sa panahon ni Tatay Digong. Kaya ngayon nag-iingay kayo kasi ang bangang na administrasyon ay sumasama sa inyo para lang kunwari may parang nag-ano sa'yo ng organisasyon para lang kunwari na manalo kayo. Wala na. Tapos na kayo. Bistado na sila Bistado sa na kayo sa inyong mga pamamaraan. Okay. Mayroon dito na nagpa-flooding, no? Si Michael Drago. Galit na galit siguro to siya kay Amy Marcos. No? Ang punto ko lang sa iyo, Michael Drago, let the people decide about it. May mga bagay na dapat maintindihan mo, Michael Drago, na sa isang pakikipaglaban, mayroon po tayong tinatawag na focus your weapons and your efforts and forces to the most principal enemy. Ang tanong ko sa iyo, Michael Drago, si Amy Marcos ba ang nagpapatakbo ng gobyerno ngayon o hindi? Di ba hindi siya? Si Amy Marcos ba nakakapurma kay Lisa at kay Romualdez? Di ba hindi? Si Amy Marcos ba ang nag-i-execute ng poder ng pagka-presidente o hindi? Hindi ba siya? Hindi. Si Amy Marcos ba ang dahilan kung bakit may mga senador na nag-question sa illegal na ginawa kay Pangulong Duterte dahil sa pagsasagawa ng Senate Committee hearing para maibulgar ang nangyaring kalapastanganan at involvement ni Marcos? Ang tanong namin sa iyo, Michael Drago, bakit mo ipupuro at ikakonsentrate kay Amy Marcos ang galit ng taong bayan? Ang galit ng mamamayan ay dapat nakatuon sa prinsipal na kalaban. Si Marcos Jr., let the people decide kung iboboto nila o hindi si Amy Marcos. Pero, tandaan mo ito, we need allies and supporters than creating more enemies. Ano man ang pagdududa ninyo kay Amy Marcos, lahat ng politiko ay politiko. Pero sa isang pagkakataon, kailangan mo maghanap ng mga kakampi sa isang issue at pagkakataon na kailangan mong puruhan ang pinakarabid o pinakamasupog o pinakamasugid na kalaban. Between Amy Marcos, Lisa Araneta, and Tambalos Los Martin, si Amy ang less na may pundo at kapangyarihan na magpagana ng gobyerno at abusuhin laban sa tao. Right now, siya ang nagiging dahilan kung bakit
may mga senador ngayon na nag-question sa kalapastanganan ni Marcos Jr. na kapatid niya sa nangyari kay Rodrigo Duterte. You cannot fight a lot and several enemies at the same time. Kaya wag tayong maging makitid at makipot sa pag-iisip. I would like only to yan sa mga pangyayari na ano ko lang during pagpanalo ni Tatay Digong 2016, after a few months parang galit na galit ako. Bakit? Naalala nyo ba na inappoint sa DSWD yung Yes. isang komunista? At Okay? sa DAR, si Mariano, si Tagiwalo sa DSWD, si Lisa Masa sa NAPSI. Galit na galit kami. Oh. Pero yun, hindi mo yung mga politiko kasi, may mga ano yan, may mga sariling Correct. ano yan. So, bayaan mo na sila gumawa ng mga ganyan kasi may mga ano yan, may mga maneuvering yan. Wag mo na kami dito kumbinsihin, Michael Drago. Kung ano man ang agenda mo yun. But do not convince me. In a battle, in a war, you need allies. Alam mo ba sa World War II, Michael Drago, magbasa ka, ang Soviet Union at China naging kaalyado ng Amerika laban sa Germany at Japan at sa mga fascist sa Italy. Laban kay Hitler. Magbasa ka, magkaibigan ba ang Soviet Union at China? Hindi. But they joined forces to fight the most evil forces sa digmaan. Alalahanin mo, hindi mananalo sa digmaan sa World War II ang Amerika kung hindi tumulong at sumama ang Russia at China alignment sa kanya. Ang Russia at China ay mga komunista. Bakit sumama ang Amerika sa kanila? Laban kay Adolf Hitler. Ibig sabihin, kailangan mo ng puwersa sa isang pakikipaglaban. Pagkatapos ng digmaan sa World War II, nagkaroon ng panibagong alignment. Okay, kahit ibalik Tandaan mo yan. ibalik natin sa politika sa Pilipinas na nangyayari ngayon. Sino nag-alignment? Marcos at saka ang mga Pinklawan. At mga komunista. Mga komunista. Tatlong grupo sila. So, ibig mong sabihin, lahat na lang kalabanin mo upang bakit malakas ba talaga tayo ngayon? Kung malakas tayo ngayon, hindi na padukot si Pangulong Duterte. Kung malakas tayo ngayon, hindi natin kailangan ng Senado para ibulgar sa buong mundo na mali ang ginawa ni Marcos Jr. So walang politiko na malinis at walang politiko na walang agenda. Buksan yung pag-iisip. I am not campaigning for Amy Marcos. But you have to open up your mind. Ito, Michael Drago, kung nakikinig ka, Michael Drago, kung sino ka man, ang kumintang ni Chiang Kai-shek sa China ay pinapatay ang mga komunista nila Mao Zedong before sakupin ng Hapon ang China. Patayan yan. Pero sa panahon na pumasok ang Hapon sa China, si Mao Zedong mismo ang nag-offer ng alliance sa kumintang ni Chiang Kai-shek para mag-unite laban sa isang common na kaaway. Kaya sila nagtagumpay laban sa Hapones. Pagkatapos ng World War II, nag-away sila ulit. Tandaan mo yan na ang alyansa ay may benepisyo at may disadvantage. No alliance can be built with pure and absolute advantage. Hindi ko po kinakampihan si Sara o si Amy Marcos. Buksan nyo ang pag-iisip nyo. Kung malakas tayo ngayon at hindi natin kailangan ng mga kaalyado sa Senado o sino pa man laban kay Marcos at Romualdez at kay Lisa Araneta, edi sana hindi natin napayagan na napadukot si Pangulong Duterte. Ibig kong sabihin, when you are weak, do not pretend and attempt to show that you are strong and believe that you are strong. Try to make more forces of support and tactical friends and allies to concentrate your attack to the most rabid and serious threat from a common enemy. At yan ang dapat nating intindihin. Walang politiko na walang motivation. Kung ano man po ang agenda sa paglalapit muli ni Amy Marcos at kung totoo man yan at ni Sara Duterte, we need the broadest support
rather than create more enemies. Kaya wag mo na kaming i-argue ng ang Marcos at ay Marcos pa rin. Balikan mo ang kasaysayan, mga kababayan. Even ang mga worst enemies in times of war, they need alliances because you have to identify your strength and identify your weaknesses, and you have to identify and concentrate kung saan ang iyong target. Huwag mong sayangin ang iyong mga pagkukomentaryo dito para mangampanya ka na huwag iboto si Amy Marcos. Let the people decide about it. Klaro? At sa'yo din Cybel Channel, tapos na yun. Imposibleng mananalo si Isko Moreno during that time. At kung hindi po nagkaroon ng mga alliances, pwedeng si Leni Robredo pang lumusot. So we have to grow up to become politically mature and open-minded to analyze the situation. Let us not be emotional. Amy Marcos is Amy Marcos. Yes. Pero the fact na binangga head-on ang kanyang kapatid at ibinulgar na illegal ang nangyari kay Pangulong Duterte at yan ay isang formal government body, it's more than enough that we gain some aspects of moral support from other senators, hindi lamang kay Senator De La Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla, kundi iba pang senador nagsalita din at nanindigan dahil binuksan ni Amy Marcos ang oportunidad na maibunyag ang kalapastangan ito na ginawa ni Marcos kay Duterte. So don't be arrogant to believe that we do not need allies right now. When you are weak, well, it is true that you pretend to be strong, but do not believe that you are strong when you are actually weak. You have to build your forces. At yan ay nagaganap sa kasaysayan natin. Okay? Ang taktika sa pakikipaglaban ay ginagamit din yan ng ating kalaban sa atin. Do you think the CPP, NPA, NDF ay naniniwala kay Marcos at kay Romualdez? They don't. Pababagsakin din nila si Marcos at si Romualdez. Pero bakit sila nakikipag-alyansa kay Romualdez at kay Marcos laban sa mga Duterte? See? Do you think si Marcos at si Romualdez are also believing sa ideolohiya ng CPP, NPA, NDF kaya sila nagkakaroon ng alyansa? No. They are using one another for the benefit of their common attack na i-concentrate kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Now, kung tayo lang at makitid at makipot ang ating pagtingin, kaya ba nating lumaban na lahat ay kalaban natin? Or we need to create allies? Kung tungkol sa eleksyon, let the people decide about Amy Marcos. Clear tayo dyan. But if we fight the Marcos government and the evil forces around it, we need to split and divide their own ranks by way of tactical operations, creating alliances to our favor. Pong, your reaction to that? Yeah, maalala ko lang kasi during I am from Davao City, I am from Davao, mahigpit na kalaban yun, yung mga Nograles, okay? Yeah. Oh, mahigpit na kalaban yun, grabing bakbakan yan. Patayan pa yan bakbakan sa mga yan, supporter. left and right, bakbakan, okay? At ano nangyari? Naalala niyo ba si Jun Puras Pala? Yeah, si Jun Pala. Tulibagbag. Grabe yan, bakbakan yun. Duterte at saka siya at the last minute, at the last nagiging kaibigan din sila. Okay? So, hindi sa politika kasi there's no permanent friends. Only permanent interest. Permanent interest. But in times that you need to survive the political crisis, you need to create support forces. Yeah. You don't need to create a lot of enemies at a given time where you cannot win and fight simultaneously. Yeah. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Isa pang halimbawa sa Davao del Sur, okay? Davao del Sur, patayan yan. Yes. Bautista versus Cagas. Versus Cagas. Bautista versus Cagas. Grabe yan. Pero tingnan mo, pag nagkita, Lamano. Yan,
hindi, walang permanent friends dyan. Mga principles lang meron yan. Pero Yes. huwag tayong masyadong, Huwag kang magpadala sa emosyon. emosyon. Gumamit ka nito. Gumamit sa utak ko. Hindi niyo ba nakikita na ang pagsasalita ni Amy Marcos mas lalong naiirita si Marcos Jr. sapagkat nagkakaroon po ng oportunidad ang ibang mga senador na sumama kay Amy Marcos at kumwestiyon sa ginawa kay Rodrigo Duterte. Is that not an advantage? At formal na magiging bahagi po ng ebidensya natin ang records of the Senate na nagdidesisyon sila na mali ang ginawa kay Pangulong Duterte, and those recorded proceedings of the Senate na nabulgar ang mga paglabag at kalapastangan ng ginawa ni Marcos at ng mga opisyal niya ay magagamit na support evidence Yes. doon sa depensa ni Pangulong Duterte, because that is an official, under oath, government record. Klaro tayo dyan. Kaysa naman magyaw-yaw ka sa kalsada, walang bigat yon sa ebidensya kasi yan ay mga informal actions. But the Senate report of the Senate Committee on Foreign Relations, kapag nakompleto yan, can form part of the evidence. Di ba? So, minsan ito din po, we need to think before we make our emotions become or rule over our brain. No? Ito muna. Analisahin natin. Hindi kita pinapagalitan, Michael Drago. Nire-remind kita na matuto ka munang mag-aral na kasaysayan para maintindihan mo na hindi lahat ng kaibigan ay magiging kaibigan mo rin. At hindi lahat ng kaaway ay magiging kaaway mo permanente. Sa isang pagkakataon, nagaganap ang alignment of forces. Tandaan mo po yan. Bong, balikan natin itong kontrobersyal na paggamit ng CPP, NPA, NDF, speaking of tactical alliance. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ikaw ang magtingin nito, Brother Pong. It's only yung ano lang parang gamitan, okay? Tactical alliance, gamitan lang yan. Very simple lang na gagamitin lang ng Marcos, gagamitin lang ng CPP-NPA. Tulad na I think the other day, nag-ano siya ng safe pass. Yeah. Oh, safe pass. Isa pa yun. Oh, safe Ibig pass. sabihin, yung mga nakakulong ngayon, pwede nang lumabas. Pwede na lumabas. Wala yan. Yun nga ang ayaw ni BP, yung nagalit siya doon At si Amy Marcos, lumalaban din sa CPP, NPA, NDF kumpara kay Marcos Jr. Mas si Amy Marcos, sabi ni Cuerte, kay Eric, supporter kita. Supporter mo ako. Supporter din ako ng mga Duterte. Pero parang sablay ang desisyon ni Sara Duterte. Let it be decided by the people. But for you, ito pong wisdom dyan. Keep your friends close. Your enemies closer. The enemy of your enemy can be your friends sometimes. Yan po ang katotohanan sa mundo ng politika. At lahat ng ito, sabi nga ni Pong, ang mga Nograles dati magkalaban yan. Pero hinanapan ni Pangulong Duterte ng pamamaraan na sila'y maging kaaliado. Ang mga CPP, NPA, NDF ay hinanapan ni Pangulong Duterte ng pamamaraan na sila po ay mapakalma kahit sila'y kalaban ng gobyerno during that time na siya ay mayor. So tandaan po natin yan, nagpapatayan pero nagiging magkaibigan sa isang pagkakataon laban sa mas malakas na kaaway. That's the way I look at it. And when talking about the endorsement, wala pa naman yata nangyari na nag-endorse si Sara Duterte. Talking about the endorsement for Amy or the endorsement of Ruben Padilla for Amy, ang sagot ko dyan, let it be decided by the people. Number 2, mahalaga po na create tayo ng mas malawak at mas malakas na suporta na hindi lang si Bato de la Rosa, hindi lamang si Ruben Padilla, at hindi lamang si Bongo ang mga senador na tumutuligsa laban sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos. It's better that we create more allies and support no matter how limited it may be, no matter how it may seem to be opportunistic
rather than create more enemies and fight all together instead of fighting the most principal target ng ating paglaban, which is the Marcos Romualdez group. Kailangan natin magbuo ng lakas, hindi para mang-away ng mang-away. Pong, your message po dito kanina sa hindi natapos nating talakayan na mukhang problematic hanggang ngayon ang overseas Filipino voters online voting sapagkat marami na ang nagdududa at lumalaganap ang pagkwestiyon kung tama pa ba na bumoto sila o kung may pag-asa pa ba na magiging makabuluhan ang partisipasyon nila sa pagboto. Your reaction to that kanina, hindi ko yan natanong sa iyo. Is there still a need na dapat ikampanya pa rin natin na bumoto ang mga overseas Filipino voters natin? Go ahead po. Yeah, bali nasabi pala kanina. Pwede nasabi ko na hindi na pwedeng mag-pre-registration. Pwede pa hanggang I think May 7 or May 2, Yung Open pa. open pa ang pre-registration. Ibig sabihin online portal. Online portal lahat. Tapos Tapos saka ka magboto. Saka magboto. At on ang voting ay until May 12. May 12. Okay, I think May 7 ang start ng online voting. Hindi nag-start na. No, pre-registration Hindi pa. nag-start ng voting. Okay. Pero Nag-start na. pwede ka pa rin mapa-pre-register. Sige. Kasi hindi ka pwedeng magboto kung hindi ka pre-registered. Registered ka na, di ba? As a registered voter. May pre-registration pa. So, ang gagawin namin mamaya pag tapos ng live, maghapunan kami, we will eat, kasi dala ko ngayon ang passport ko, we will try. At saka, anuhan namin ng camera, hindi namin i-live kasi baka makasuhan pa ako kasi Pilipino pa ako. So, pero gusto lang namin na na talagang masubukan kung ano kahirap register at saka kung may punto kanina sila pong na yung ibang nagboto na nag-error ang kanilang submission of votes. So ngayon, sabi mo, pwedeng magboto ulit. Kung sila may question, sabi ni Atty. Torion, we can go to the consular office or to the embassy and register our opposition. Yeah. Na nag-error ang registration mo o nag-error ang voting, digital voting online. You have to make a report, sabi ni Atty. Torion, kasi ebidensya po natin yan. Para ipadeklara kung kinakailangan magkaroon later on ng pag-redo or magsagawa ng panibagong election days even after May 12. Kung makikita na naging kaduda-duda ang technical na mga problema sa mga daang-daang libong botante na overseas Filipino workers, pwede pong gamitin yung mga protesta na yan para mag-demand ng redo of an election voting. Suggestion ko lang, pag gagawa kayo ng mga ganyan, kailangan may kasama kayo sa para yung isa magre-record lang siya. I-record kasi yun ang pinaka-importante . Yeah. May record ka. Kasi mahirap na yung lahat ng nakikita ngayon, wala hindi bawal kasi yung pagboto mo, bawal mo yan bawal mo yan i-live bawal mo yan kasi ma-technical ka niyan. So, ang gawin nyo as evidence lang. Kung talagang mali yung lumabas na na resulta doon sa kasi may resibo May resibo. Pag mali yun, may report na natin at saka pwede na tayong kumilos kasi we have the evidence To support. Hindi pwedeng verbal. hindi pwede. Kasi ang direksyon yan mga kababayan, Berwin D. ng Republic Defenders Japan. Ayan, maraming nanonood po nga. Yeah. At interesado sila. Hindi ako nagagalit kay Michael Drago . Nagpapaliwanag lang ako. Kailangan kong ipaliwanag yan because we have to broaden our mind. And we have to deepen our understanding that there are things we need to do kahit mapait yan. Pero kailangan mong gawin sapagkat yan ang kailangan gawin sa isang panahon para mag-survive ka. Ulitin namin ni Pong pwede pa daw magpa-register registration online until May 7. I-check natin ngayon kung bukas pa.
But the online voting already started kanina or kahapon. Hapon yan. And then you can still vote until May 12. Inaantabayan na natin at inaantay na maglalabas po ng tinatawag na Supreme Court Injunction Order na pumipigil sa COMELEC na i-compulsory at i-absolute order na only online voting sapagkat walang batas yan. Sakali mang hindi lumabas ang Supreme Court intervention, tayo'y pumunta sa mga embassy at consular office at sasabihin yung boboto tayo. Kapag hindi kayo pinaboto, ay mag-register kayo sa logbook na tinanggihan kayo na bumoto. Mas maganda kung may mga witnesses kayo. Yeah. Sapagkat sinasabi ko, pwedeng ipetisyon sa Korte Suprema na ilunsad muli ang redo of election para sa mga overseas voters sapagkat it is more than 1 million ang mga botante na pwedeng mawalan ng karapatan. Ang mahigit 80% nito dahil hindi nakapag-register online. Pero registered voters sila sa Pilipinas. Kuha nyo? So do not lose hope. We have to do something by being consistently on the stand na boboto tayo. At kapag hindi tayo pinaboto doon sa mga embassy or consular offices, mag-register ng pagprotesta sa logbook nila, mga kababayan. Pong, final message mo sa ating mga kababayan, once and for all, dito sa mga nalilito na bakit mukhang nagkaayos si Amy Marcos, si Sara Duterte, at mukhang pati mga bilyar tutulungan ni Sara Duterte. On my take, nothing is permanent in politics. In politics, it is always addition, and in battles of situation, when you are weak, you need to create forces of support rather than create a lot of enemies. Pong. Ang politika, ganito yan. Ang politika is addition, 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 addition. Walang subtraction yan kasi matatalo ka. Yes. So, yun lang ang masasabi ko. I've been in politics since 1986. Okay? Alam ko, that's why I know the Dutertes, I know the Boyser, the Almendras of Davao, The Cagas, the Cagas, the the Bautista, Bautistas. kung gaano kalala ang maniobrahan. Maniobrahan. Kasi kasama, my grandfather was the mayor of Matanao del Sur. He is the mayor in the time of Marcos and until 1986 nabalik din siya. And then alam ko yung mga ano diyan. Walang minsan yung mga supporters, bakit mo kinausap mo yung mga ganun? It's all about politics. Yeah. It's about politics, addition. At tandaan nyo to, addition. Keep your friends close, your enemies closer. Your friends may not be your friend forever, but they can also become dangerous enemies. But your enemies can sometimes be your friends in times of situation that you have common interests to stand and fight up for. Maraming salamat mga kababayan. Magpapahinga po muna si Ka Eric. Do not get overwhelmed in political operations. Focus on the main problem. The main problem is ang gobyernong bulok ni Marcos Jr. Kasabwat ang kanyang asawa at ang kanyang pinsala si Romualdez. Yun ang principal enemy target natin. Lastly, ang CPP, NPA, NDF hindi naniniwala sa eleksyon, sa revolusyon. Pero bakit sila sumasama sa eleksyon? Hindi niyo ba naisip yun? Kapag sumama sila sa eleksyon, may propaganda sila, may pondo sila, at nakakapasok sila sa gobyerno. Uulitin ko ang CPP, NPA, NDF, including yan sila Cristina Conte at mga urban operatives nila, they don't believe in democracy, but they pretend to be for democracy. And they don't believe in the government, but they join the government in order to destroy the government from within. They don't believe in the elections, but they use the elections against our government. Tandaan niyo po yan.
kung bakit kinakausap pa rin ni Sara Duterte ang kagaya ni Amy Marcos. Pag-isipan niyo po yan, mga kababayan. Taong bayan pa rin po maghahatol nito, pero huwag kalimutan, ang politika, sabi ni Pong, addition, hindi subtraction. At ang politika ay hindi lamang po yan, puro kalaban. Nagbubuo ka rin po ng kaibigan, no matter how it may be limited or temporary. Maraming salamat po. Ito si Ka Eric. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.